13 Kabanata. Bisperas na noon ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kaniyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang sa wakas. Sa panahon ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote ang pagkakanulo kay Jesus. Nalalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos, kaya't siya'y tumayo mula sa hapag. Nagalis ng panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kaniyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Nagsalita uli si Pedro, Hindi ko pa huhugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, Malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Kaya't sinabi ni Simon Pedro, Kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na. Subalit hindi lahat. sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kaniya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kaniyang damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Mapalad kayo kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Pinagtaksilan ako ng taong pinapakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kapag ito'y nangyari na, mananalig kayo na ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad at hindi nila alam kung sino ang kaniyang tinutukoy. Katabi ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba yun? Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinausaw. Sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, Ang gagawin mo ay gawin mo na. Walang sinuman sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinabibigyan niya ng limos ang mga dukha.
Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, Ngayon'y mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao, at sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. At kapag nahayag na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng Anak ng Tao, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo kung makakasama. Hahanapin ninyo ko. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, Sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon. Ngunit, susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Sumagot si Jesus, Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin. Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila